Kilalang malakas umatake at agresibo na si Fire on Board Alexei Shirov. Nakaharap si World number 1 Magnus nitong nakaraan lang May 21 titled Tuesday. Nakipagsabayan ba si Magnus ng pagiging agresibo? Yan ang aalamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Nakaharap ni Fire on Board Alexei Shirov si World number 1 Magnus. Naaalala ko po nung bata pa ako, kulang na lang gawin kong unan ang libro ni Shirov na Fire on Board. Inaamoy-amoy ko pa araw-araw kasi bago eh. Plus, napakaganda ng mga ataking binibitawan ni Shirov sa libro na yon. Basahin niyo po yon. Fire on Board, ang ganda. Pero dito, new generation na si Magnus. Uubra pa ba ang kanyang old school style? Yan ang aalamin natin. May sasagutan tayong puzzle mamaya, may bagong puzzle at mayroon tayong shoutout sa end part ng video. Ang ginawa ni Shirov nag-E4, C5 si Magnus, sinabayan pa talaga ng Sicilian. Diba? Inagresibuhan din. Najdorf, legendary ang tinira at nag-English attack variation. Si Shirov at E6, kay biningin lang no, na formation, nag-F3, nag-H5 kagad. Ito po yung well-known Topalov variation na pinipigilan kagad maka G4, H4, pawn storming sa king side. Nag-Queen D2, B5, Bishop E2, Bishop B7, nag-Castle, Knight BD7, A4. Mukhang attractive naman ang basag na yan, pero bad move kay Stockfish. Dapat daw po ay B4, yan na pala ngayon ng bago. Parang nanibago ko dito. Bago talaga, no? Saka mag-A4. Tingnan natin ang purpose, no? Nung nag-A4, naka-B4 kasi. Yun na pala ngayon ng modern theory, no? Kasi Sicilian player din po ako eh. Ganun pala, B4 pala muna. Nag-D5, ayun, para may depensa. Ang ganda ng break kagad ni Magnus sa gitna, no? Capture, binigay talaga pero may bawi sa E4. Nag-C3, Queen C7, Rook AD1, and nag-H4. Saan pupunta yan? Mag-H3. Kumapture sa E4. Blunderacious ang binigay pong simbolo dyan ng computer engine. Dapat daw ang tira ay F4. Panatilihing close hanggat maaari. Medyo in-underestimate ni Shirov ang pwedeng mangyari. Capture Queen E1, Bishop D6. Oo nga, ang bilis ng impact. Ang bilis ng impact. Knight F3, obligado talagang bumalik. At nag-H3, G3, Knight F6. Naku, pupunta na yung isang Knight. Overloading attack, no? Bishop D3 para mapaalis ang Knight. Ayun, dito mga kamatyas. Sige po, pakiguess nyo ang napakalakas na hataw na ginawa ni Magnus sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Knight takes G3. Pambihirski ang bitaw. Ang finale on board si Shirov. Nag-sacrifice, yun lang. Mas mainam daw po ay Knight H5. Malalim din pala yung continuation, ano? Pahinog muna, oh. Yan pala ang mas accurate. Pero, balik tayo sa ginawa ni Magnus. Nag-Queen E2, Knight G4. Ba, sunod-sunod ang bad move. Baliktad na evaluation bar. Dapat daw po ay Bishop H4. Pag kinapture kasi mayroong Queen G3 check. Ay, grabe. Nagkasunod-sunod. Knight G4, nag-Bishop D4. Wala talaga. Nagkasunod-sunod din. Dalawang blunderacious na ang binitawan ni Shirov. Dapat daw po ay Knight takes A6. Tapos magku-Queen E5. Ah! Kakasira ng ulo yung ganyang position. Tapos magbi-Bishop B6, H2 check, King H1, Queen takes F, E2, Bishop takes E2, capture, and Bishop takes, capture, Rook D8 check. Ay, grabe, ang layo ng line. Ang layo ng line. Lamang lang ng kaunti ang puti, pero ang layo ng line. Tapos magbi-B4 dito, etc. etc. mga kamatyas. Yan pala dapat, ano, pero ang labong makita nun. Bishop D4, pineresure ni Shirov ang G7, and another brilliant move by Magnus. Sige po, napakaganda nito. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Grabe.
Si Shiro, si Magnus, sorry, nalilito ako sa dalawa. Si Magnus ang nagpapaulan ng fire on board. Grabing sacrifice naman yan. Ang ganda naman. Kinapture ng Torre. Check. King F1 takbo. Kasi po, kung dito pupunta, magda Knight takes F2, tapos na laban. Kasi may ganun. Tapos, fatal agad, di ba? Kaya, naobligang mag King F1, Knight takes F2, capture, takes, pambihira yan, no? Unstoppable yung paparating na H2. Nag-Bishop E2. Okay, kasi pag nag-H2 ka-capturein nga pala, no? Ilag muna, kinapture na, and H2. Paano ngayon awatin yan? King F2 para may pang-awat. Nag-H1, capture, capture. Hanep talagang Magnus talaga. Hindi man lang nalilito sa sequence, ano? Grabe, ang linis nung, parang ang linis sa kanya nung nangyari, ah. Sa akin yun, mga kamatsas ako, groggy na ako doon. Kaduling yun. Biglang nalinis eh, oh. Biglang quality up ng pagganong-ganon lang eh. Hanip talagang Magnusing to. Lakas, oh. On point lahat ng tira. Sakto lahat. Resign po si Shirob. Grabe, the fire on board, pero siya ang pinaulanan ng fire. Grabe si Magnus, ano? Challenge siya sarili niya. Ikaw ang fire on board, sige. Ikaw ang pauulanan ko ng atake, parang ganun eh. At nangyari nga. Grabe ka, Magnus, ang tindi. Nakaka-amaze. Ganda ng laro nila. Pwede nyo pang i-review, mga kamatsas, then explore more the variations and ideas. Napakaganda ng laban nila. Parang Mikhail Tal talaga. Okay, ito po standing nila sa early edition ng kanilang bakbakang ito. Hindi naman si Magnus na nag-champion si Vladislav Kovalev. Second place si Jose Martinez, Faustino Oro, yung batang nakalaro ko na po, na winning ako pero na-flag down ako sa chess.com kung matatandaan nyo. Ayan, si Magnus ay pang 8. Nakamura pang siyam, Dubo pang 7, magkakasunod sila. Oh. Hindi naman din kasi araw-araw paksiw eh. Minsan adobo rin eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon na sa kanila po ang kapalaran. Ano? Okay, ito na po. Sagutan na natin ang ating puzzle na iniwan natin sa laro nila Arca and IM Setiaki. Congrats ulit kay FM Arca. Galingan mo. Sana maging Grandmaster ka. Kauna-unahang Grandmaster ng Mindanao. At very proud ang Team Dasma sa'yo. Okay, once again, congrats. At binabati ko nga pala po ng happy birthday si Marius. Ayan, ang batang isa rin sa Wonder Boy ng Pilipinas na future Grandmaster natin. Si Marius Constante. Okay? Happy birthday! Ito po ang sagot. Knight H7 check para ma-disconnect ang Torre sa pagkakadepensa. Okay? Obligadong capturein yan, then ka-capturein ng Queen to Queen, saka ka-capture doon. So, N wins na kagad. Bakit po? Bishop G7, H8, mawa one piece down ang black. Pag nilapitan, ka-capture lang yan. Okay? Talo pa rin ang black. Okay, ayan. At habang nag-shoutout tayo, ito muna ang ating puzzle na iiwanan dito. It's white to play. Ano ang pinakamaganda ditong pang-atake na talagang magkakaroon ng tuloy-tuloy, magbubunga, ika nga. Yan, white to play ha. Ayan, at ngayon po, pipili ang ating comment picker sa mga comments na mga nag-comment sa video nila Arca and Setiaki. Doon natin kukunin ang 10 isa-shoutout natin. Okay, ito ay sila. RJ Pertes, Arguelles Ed TNT, Feloteo Alonsagay III, Cano James Donaire, Feuds Wies, Jojo Alejo, Roth Whaler, Chess_World, Eric Joseph Basco, and Maui Pars. And once again, happy birthday kay Marius! Galingan mo, Marius! Napaka-talented sa chess and grabe sa music, sa piano, mga kamatsas. Ang galing ng batang yan. Very talented and genius na masasabi. At binabati ko rin sila Doc Butch Meliton and kay Attorney Pantelion. Shout out po sa inyo. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.